Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sometimes, kapag may mga gatherings, may mga happenings, tapos masasaya yung mga tao, hindi rin may iwasan na may isang taong galit na magiging KJ na sisirain niya yung mood. And laging nakapagtaka, ano yung reason bakit may isang taong palaging galit? And if you come to think of it, hindi siya nanggagaling doon sa current events. Mas may malalim na reason bakit yung isang tao is lagi siyang natitrigger. Lagi siyang naiinis and lagi siyang nagagalit. And madalas, because of his anger, yung words na lumalabas sa kanya, yung gestures and yung actions, would cause pain and would hurt people. Sabi nga nila, hurt people, hurt people. So gusto natin malaman gaano ba kalalim and ano yung mga reasons bakit yung tao is nagkakaroon siya ng ganitong emotions or rage or wrath. Bakit palaging galit? Bakit palaging galit ka na naman? Let's read sa ating Bhagavad Gita as it is. Chapter 5, we are approaching yung end ng ating 5th chapter. And previously, we were discussing kung paano yung isang devotee hindi siya naapektuhan palagi nung happiness and distress. Hindi siya masyadong nag-rejoice. Hindi na siya nag-laments. Alam niyo kasi, merong, yung characteristic na ito is temporary. So, ang hirap i-practice na ito, pero this is the best na ma-apply natin sa buhay natin. The steadiness of the mind. May positive, may negative mangyari, gano'n ba ka-steady yung mind mo? Or, dala ka palagi nung flow ng emotions ng mga events, scenarios, or ng mga tao. It's a process kung paano natin ma-practice to. And laging sinasabi ni Sher Prabhupada, kung binabasa niyo yung commentary, yung purport, ang laging solusyon is Krishna consciousness. Text 22 of chapter 5, Karma Yoga, Action, and Krishna consciousness. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. May mga scenario sa buhay natin na hindi natin nagugustuhan. Madalas maiksing events lang yon. Pero yung malilive sa ating mark, emotions and deep impressions would last long. Maganda sana kung very peaceful, calming yung may bibigay sa atin. Or would motivate us. But most of the time, yung palagi natin na natandang mga pangyayari, happenings is yung mga hindi maganda. Think of things na sobrang saya and magiging highlight nung bata ka. Minsan, you'll find it hard. Pero think of things na very embarrassing. Napaya ka sa harap ng school, nag-report ka, hindi mo na alam yung sinasabi mo. Or may hindi magandang experience with the other classmates or teachers or higher batch ng mga sa school, di ba? May mga bully. Lahat yung mabilis tandaan. Kasi traumatic din siya. Lalo na
nung younger age ng isang tao. So maraming impressions na pwedeng ma-experience ng isang tao because of different scenarios, positive and negative. Pero because of that short moment, madalas dadalhin niya to for longer period of time. Minsan hanggang tumanda pa nga. Kasi nakakalimutan niya itong mga to have a beginning and an end. Yung mga pleasures and pains na nararamdaman ng isang tao. Ano yung goal ng isang Krishna conscious person? To be wise enough na maisip niya na temporary to and does not delight in them. Temporary, hindi mo kailangan tambayan emotionally. Mabilis sila mag-move on. Ito yung isang quality ng isang brahmana or saintly person. May nangyari, move on kaagad. Merong magandang nangyari, thank you, move on kaagad. May hindi magandang nangyari, anong magandang lesson dito, move on kaagad. Hindi siya nag-carry ng grudge. Hindi siya nag-carry ng sama ng loob. Hindi natin alam kung gaano kabigat yun eh. Pero pag may palaging dala-dala yung tao na hatred, nakita mo talagang sobrang tense. Sobrang, how do you call this? Sobrang grabe yung emotions na parang sasabog palagi yung isang tao. Onting matitrigger lang, galit ka agad. So yung pains and pleasures na to, hindi lang nasa human being. Actually, nasa mga different lower and other living entities din. Sa mga animals. Di ba may mga animals nga na iba rin yung temperament. May mabilis magalit. Nalala ko, when I was younger, mahilig ako sa mga dogs. Tapos bago ako kumuha ng dogs, kailangan mo aralin yung different breeds. Malaman mo yung mga different temperaments. Minsan yung mga notorious na nakakatakot na dogs, yung itsura niya, sila pa yung pinaka-mild. Tapos yung pinaka-cute lap dog, yung pinaka-maliit, diba? Sila yung mainitin yung ulo. Sila yung may superiority complex na kailangan nilang ipaglaban, patunayan na alpha sila. So kahit yung mga dogs, present to mga to, kahit nga daw yung mga hogs, saka stool eaters, yung mga animals na sa sobrang lower na grade, may different experience ng pains and pleasure. Kahit sila, may anger management issue. Kailangan mong kalmahin. May makikita nga sa internet, may mga meme na yung ibang tao, kailangan nilang emotional support ng mga dogs. Kasi may anxiety sila or depression sila. Nag-end up, nagkakaroon ng depression sa anxiety din yung dogs. Kailangan mag-take ng anxiolytics o antidepressant. So, ibig sabihin na experience ng lower beings to. Hindi lang sa human beings. So, what's the difference? Ang meron is, yung mga taon to mga to, pwedeng or yung mga ibang living entities, pwedeng ma-addict sa mga material pains and pleasures. Pero, yung human beings are capable of self-realization. 23. Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. So yung mga taong palaging galit, hindi talaga sila masaya deep within. May something na silang kinakarry na sobrang bigat and ang dami nilang red buttons na pwede matrigger. Sabi nga, pwede mo siyang dalhin hanggang end of your life. Kahit may makita kang matanda na yung addiction niya sa pain and pleasure, addiction niya sa loss, anger, and greed, hindi nawawala. Diba? Meron matatanda lang sa politics, mamamatay na, hindi na makalakad. Gusto pa rin niya ng power. Gusto pa rin nila ng greed. Gusto pa rin nila ng loss. So, sobrang importante na ma-realize ng isang person to na hindi nawawala basta-basta by the age of the body, yung desire and anger.
So, kailangan niya kontrolin to para talaga magkaroon siya ng inner happiness. Kasi otherwise, laging iti-trigger ng mga nangyayari sa paligid, yung mga buttons na to. Yung iba napaka-proud na marami silang red buttons. Sabi nga, hindi responsibility ng mga ibang tao sa paligid mo yung red buttons na meron ka. Yung mga trigger buttons ka. Responsibility mo yon na bawasan, tanggalin hanggang mawala lahat yung mga yon. I-heal yung sarili mo, do whatever you can para process mo lahat. Hindi na responsibility mag-tiptoe sa paligid mo kasi baka magalit ka. It's your responsibility na, di ba, i-lock lahat yon na hindi na gumana yung mga buttons na yon na kahit anong mangyari sa paligid, kalmado ka lang. Easier said than done. Kasi meron tayong mga experiences na yung button na yon sobrang laki, very sensitive. Sabi nga nila mga hair trigger. May mga barrel, may mga guns na hair trigger na tinatawag. Onting movements lang, magka-fire na siya. May mga taong ganon. Onting movements lang, matitrigger kagad sila. And deep within, matindi yung mga trauma na experience nila. Bakit nagkaroon sila ng ganong palaging reactions? One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme, and ultimately he attains the Supreme. If yung isang person is lagi niya nire-relish yung inner happiness, from within daw talaga nanggagaling, hindi siya naapektuhan ng mga ganitong trigger sa paligid. Bakit? May higher taste siya. Pwede niyang i-ignore yung mga ganitong bagay. Mapapansin natin yung mga tao na much more in control sa senses at sa emotions nila. Sobrang kalmado at nakakahawa na kakaroon sila ng sense of peace at nakakahawa sa paligid nila. Kaya nilang pakalmahin. May mga tao na ganun, di ba? May magalit. May mga tao sa paligid niya na hindi kaya siya i-pacify. May mga specific na tao lang na kaya mag-pacify sa kanila. Minsan yung parents or yung loved ones, or minsan yung mga anak. Diba? Pag nakita anak, nawawala na yung galit. May pastimes na sa scriptures regarding yung mga anger na to. One specific is si Lord Nrsingadev. He's a lion, half man incarnation ni Krishna. Even all the demigods and the saintly persons, hindi nila ma-pacify si Lord Nrsingadev. Tapos na yung pinatay na yung demons. Pero galit pa rin siya. Hindi sila makapag-offer ng flowers, hindi sila makapag-offer ng garlands, pati ng mga prayers. Kasi natakot sila kay Lord Nrsingadev. So, ginawa nila, tinawag niya si Prahlad, yung anak na pinatay niya na demon, para i-pacify. Kasi si Prahlad is a devotee. So, nag-pray si Prahlad, then na-pacify si Lord Nrsingadev. So, may mga ganito, may mga red button na pwede matrigger ng maraming tao, tapos may mga tao na pwede mag-pacify sa kanila. Ang goal natin, syempre, mawala yung mga red buttons na yon and madaming tao na pwede mag-pacify sa atin. Kumbaga pwede tayong matrigger yung mga happy buttons natin. Something na mangyayari na mababaw, magiging masaya ka. Magiging kalmado ka. That's good. Di ba? Sabi nga, ang sikreto is maging mababaw lang kaligayahan mo. Makita ka ng nature, makita ka ng masayang tao, makita ng good news sa internet, magiging masaya kaya mabilis ka ma-uplift. And the devotee is trying to practice na pag nakakita sila ng devotees, magiging masaya sila. Yeah, sabi nga, always delightful. Nakakahawa yun. Yung taong galit, nakakahawa. Yeah, put yourself in a room together with the person na galit.
Nakakahawa siya, nakakagalit din. Pero put yourself in a room with a person na sobrang kalmado and sobrang saya. Nakakahawa din siya. So, piliin mo yung positive. Piliin mo yung mas magpapasaya sa'yo. And yung mga taong masaya na ganitong experience and ganito yung mga um, characteristics and qualities nila, their happiness is coming from within. Naalala lang nila yung happiness na yun kapag nakikita. Naalala nila yung happiness na yun kapag nakikita nila yung ibang bagay. A Krishna conscious person, ganun palagi. Nakita siya ng blue sky, dark clouds, kahit kumukulog na. Naalala niya si Krishna. Nakita siya ng something na mag-remind sa kanya sa service niya. Kahit nasa midst of traffic na siya sa EDSA, may nakita siyang kalachuchi sa gitna ng kalsada. Or ewan ko meron pa ngayon sa EDSA. Sa Ross Boulevard, maraming kalachuchi. Uy, ang ganda i-offer kay Krishna na ito. Na-trigger yung spiritual consciousness niya. Yung service niya. Na-trigger palagi yung Krishna consciousness sa different na mga stimulus sa paligid. Ang ganda kung ganito, di ba? Meron pa rin daw sa EDSA. Yeah, meron pa rin sa EDSA ng mga kalachuchi. So yeah, everywhere, lagi mo pwedeng ma-relate kay Krishna. Di ba may mga devotees na nag-aabang sila ng 108 na numbers. Sa plate number, sa mga bus. Uy, 108. Maalala na si Krishna. So, kung ganito tayo palagi ka-conscious, mas magiging masaya tayo. Kasi yung real happiness naman is from within eh. Kasi nandun si Krishna eh. Pero, kailangan natin palagi ng knowledge. Otherwise, kung di natin naiintindihan, wala tayong knowledge, yung emotions lang yung gumagana sa atin. Which is like, yung mga taong galit. Very emotional. Pag tinanong mo sila, pag lagi silang galit, alam ba yung reason ba't galit ka? Tapos tanongin mo deeper, hindi yung reason ngayon. Ano ba yung reason ba't palagi kang galit? Ano ba nangyari before? 25. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. The number one work, first-class welfare work, is to spread Krishna. Ito yung sabi ni Srila Prabhupada. If one is Krishna conscious, lagi niyang dala si Krishna sa heart niya, lagi niyang gusto i-share si Krishna, yung love kay Krishna. And paano siya mag-isip? Busy siya mag-isip and mag-plan and mag-execute ng mga means and ways, creative ways, paano i-share si Krishna. Hindi siya nabibisi kaka-dwell dun sa emotions, dun sa anger, sa loss and greed. Hindi siya nag-waste ng time. Pansinin niyo, may mga tao na simple lang yung buhay, street sweeper, paulit-ulit yung buhay nila, hindi sila magarbo, hindi maraming variety. Alam nila yung mangyayari throughout the day. Na-maintain nila yung sarili nila. Peaceful sila. Not because masaya yung ginagawa nila, but because busy yung mind. Alam nila kung saan yung pupuntahan yung mind. Hindi sila dinidiscern ng mind. Pero pansinin mo yung mga tao na very spoiled. Lahat may gumagawa para sa kanila. And marami silang time mag-isip. Hindi sila gumagawa ng household chores. Maraming mga servants. Pinaglalaroan sila ng mind. Sabi nga, idle mind is the devil's workshop. The moment na laging nag-overthink yung mga tao, lagi silang naging victim nung unstoppable na fire ng stimulus ng mind. Lagi silang nag-worry na anxiety because of danger ng mind. Yung anger, yung mga ganitong emotions, loss and greed. Sabi nga ni Krishna kay Arjuna that this lust is seated
sa senses, sa mind, sa intelligence. Nagkakaroon ng anger kapag hindi na nakuha yung mga lust na meron na natitrigger sa kanila. Yung frustration na yon, yung attachment na yun. Pag di na nakuha, lagi sila nagagalit. Kapag di sila naka-receive na enough love and care, lagi sila nagagalit. Yung frustration na yon, yung nag-trigger ng galit nila. So, paano kontrolin to? Still, we have to control our senses and our mind. That's the reason why we practice yoga. To put this loss, anger, and greed at bay. Hindi kasi siya mawawala basta-basta. Pero pwede mo siyang i-spiritualize. The loss could be spiritualized to love, the real spiritual love. The anger, ganun din. Hindi mo pwedeng matanggal to basta-basta. You can use this to protect yung mga loved ones and yung devotees. You can use this also para protect yung sarili mo. Magkaroon ka ng strictness para ma-improve mo yung sarili mo spiritually. Yung greed, ganun din. Yung greed natin, hindi dapat sa material. Dapat yung greed natin is to become Krishna conscious, to serve. Not in a competitive way sa ibang tao. You can compete with yourselves para improve every day. Na gusto mo magkaroon palagi ng devotional service. Kasi yun yung love language mo para kay Krishna palagi. So para mawala yung mga ganitong problems with anger and loss and greed, kailangan natin ma-uproot yung deep na desires na to. Deep-grown desires. Sobrang lalim na ito. Psychologically, even in this life, mahirap na i-heal. Lalo na yung mga galing sa previous lives. Kasi hindi natin sila ma-detect kung saan galing yun. The only ways na pwede mo magawa and ma-uproot yun is through devotional service. Cleaning of our hearts. Very simple, di ba? Pag napunta nga sa temple yung mga devotees, minsan maririnig natin doon sa mga mas matandang devotees, it's nice na ginagawa mo to, Prabhu, Mataji. Linis tayo ng floor ng temple, or linis tayo ng mga pots sa kitchen. Sabi nila, kapag ginagawa mo to, nililinis mo yung heart mo. Yung hearts kasi natin is the storehouse ng mga ganitong emotions, ng mga ganitong experiences, ng ganitong traumas. Not just in this life, from previous lives. And yung mga anartas natin. Once we're trying to clean this, yung soil of our hearts is naging exposed, naging fertile, para mas tumubo yung seed of bhakti. Para mas makita natin si Krishna. Sabi niya, gusto mo pa upuin si Krishna sa heart mo. You're always calling Him. You're always chanting. Tapos yung heart mo madumi. Full of this impressions. We have the lost anger and greed. And yung anger na to, feeling natin hindi nandoon kapag wala yung mga triggers or wala yung mga tao pwede mag-trigger o yung mga scenario. Pero ang nangyayari is kapag nag-start na yung ganitong emotion, ang laking pwedeng pahamak or danger na bibigay sa atin. Di ba pag nagalit ng isang tao, nakakalimutan niya yung intelligence niya. Nakakalimutan niya kung sino yung nasa paligid niya or sino yung mga taong kinakagalitan niya because of that anger. Uncontrolled. Very uncontrolled. Bakit dangerous din to? May mga sages, mga saintly persons na ganito rin, easily triggered. Kahit na mga devotees yung nakaka-deal nila, just because na-display sila sa maliliit na bagay, hindi na offer na maayos. May pastime sa scriptures na nagalit yung sage, kinuha niya yung strands of hair niya, naka-dreadlock siya. Bam! Imagine mo kung gano'ng kasakit yun. Tapos by his mystic power, na-create siya ng demon para patayin yung devotee. Just because of hindi siya na-servan ng maayos. Kasi uminom ng tubig yung sage before offering it to him.
Yung mga tao mabilis magalit, mababaw yung reason at that events. Pero alam natin na lahat din tayo may mga deep anartas or baggages na kinakarry natin. Invincible baggages na hindi rin natin malaman kung ano yung reason. Yes, pwede natin i-deal yung mga natandaan natin this life or kung ano yung makuha mo in the past life. Harapin mo yung dapat harapin, pero hindi lahat. Mag-clear mo yon. The best way pa rin is devotional service and chanting of the holy name. Cheto Darpanam, Marjanam, Marjanam, cleaning of the heart. Chant the mantras. Pero hindi siya ganun kadali din. Kasi habang nagkakaroon tayo ng cleansing of the heart, para tayo naglilinis ng room, lumalabas yung mga alikabok, lumalabas yung mga old na mga stuff na pwede tayo maging interested. So habang nagka-chant tayo, minsan lumalabas yung mga ganitong emotions. Teka lang, hindi naman ako magagalitin. Ba't lumalabas siya? Ba't hindi naman ako lusty o kaya greedy? Ba't lumalabas siya? It is because we're cleaning the heart. We're cleaning the dirty storehouse ng mga ganitong memories, impressions. Ano yung kailangan gawin? Let it pass. Nararamdaman mo yung emotions na to? Anday ka lang, mawawala rin yan. Temporary yan. Pero pag sinakyan mo yung emotions uli, or sinakyan mo yung bagong emotion na ganito na feeling mo hindi ikaw, tapos you ride with it, another karma uli yun. So kaya hindi ganun kadali yung cleansing process. Yung iba natatakot, yung iba humihinto. Kasi once gumawa sila ng devotional service, kunyari punta sila sa mga holy places, nagkaroon sila ng initiation, nag-receive sila ng connection sa guru, nag-chant sila ng devotional service sila, may onting nangyayari, sumusuko kagad sila. That's part of the cleansing. Parang umatching ka lang after mo magwalis ng ilang beses, sumuko ka, ay, ayoko madumihan. Ayaw matrigger yung sinuses mo, yung allergy mo, no? Kailangan mo ituloy ng ituloy. Kailangan hindi ka matakot doon. In that way, yung mga deeply rooted na mga impressions na to, matanggal mo talaga. The best way is pag meron tayong guidance. Pag meron tayong trusted na devotee na pwedeng mag-mentor sa atin into the process of our cleansing, in the process ng devotional service. Kasi lalabas talaga siya. The lust, anger, and greed, lalabas talaga siya. Magiging challenge natin yun sa devotional service. Kailangan natin harapin yun. Hindi mo pwede takasan. Kailangan mong harapin. Only by the process of devotional service. And if tayo yung mismo nakaka-experience ng ganito, uncontrolled anger, you just have to pray. Sabi nga, harap ka kay Lord Nrsingadev. Incarnation na siya ni Krishna na galit. Kahit gaano ka galit, pagtingin mo kay Lord Nrsingadev, pag narinig mo yung pastime niya, baliwala yung galit mo. In the animal world, pag may mga nagagalit ng mga lions, tas dumating yung alpha na lion, tas sobrang nag-roll siya, titiklop lahat. So same thing. Harap ka nung pwede magpatiklop sa anger mo. Try to control your senses palagi. And meditate. Ano ba yung mga pwedeng mag-trigger sa'yo? Tapos i-cancel mo yung mga trigger buttons na yun. That's your responsibility. Cancel mo talaga. I-lock mo talaga sila na hindi pwedeng yung mga normal na tao sa paligid na hindi naman importante sa'yo or even yung loved ones mo, hindi nila pwedeng mapindot yung mga trigger buttons na yun. It's your responsibility. Ayaw mo rin masira lahat kasi because of anger, pwedeng masira yung mga relationships, yung pinaghihirapan natin in our spiritual life or even material life because of that anger. If one controls this anger, magkakaroon siya ng peace of mind. And then yung di-discuss natin next week. How to really achieve the peace of mind. Thank you very much, my dear ones. That's our episode for today. Gaano kalalim ang trauma ng taong palaging galit? Madalas, kailangan lang natin mag-chill. Kailangan lang natin ma-receive yung calmness
ng knowledge ng devotional service at ng bhakti. Or paligid natin sa buhay natin yung mga taong kalmado, self-controlled. And if may ganito tayong problema, seek help. Arrange na mga bagay-bagay para process natin yung mga ganitong emotions. And of course, don't forget to chant your rounds kasi this is the best way para ma-heal yung sarili natin. Maprotektahan yung emotions natin and yung bhakti natin. Matanggal yung mga red buttons na to. And also, if meron tayong anger na titira sa heart natin, use it. Use it to protect yung loved ones, lalo na yung devotees natin.